Mahaba ang daang nilalakaran ni Mateo at Clara. Halos 3 araw na silang naglalakad nang walang tiyak na patutunguhan. Ang kanilang mga paa ay sugatan, ang kanilang mga damit ay kupas na sa tagal ng paggamit, at ang kanilang mga tiyan ay matagal nang hindi nakatikim ng sapat na pagkain. Dating may simpleng buhay ang mag-asawa sa isang maliit na bayan sa paanan ng bundok. Hindi man sila mayaman, sapat naman ang kanilang kinikita sa pagtatanim ng gulay at pag-aalaga ng ilang hayop. Masaya silang namumuhay sa kanilang munting kubo hanggang sa dumating ang isang malakas na bagyo na nagbago sa lahat. Sa loob lamang ng isang gabi, tinangay ng rumaragas ang baha ang kanilang tahanan. Nasira ang kanilang taniman, namatay ang kanilang mga alagang hayop, nabaon sila sa utang, at nang wala nang natira sa kanila, napilitan silang lisanin ang bayang minsang naging tahanan nila. Mula noon ay naging palaboy na sila, hindi nila alam kung saan sila tutungo. Ang alam lamang nila ay kailangan nilang magpatuloy. Habang lumulubog ang araw sa kanluran, lalong bumibigat ang kanilang mga hakbang. Mukhang aabutin tayo ng gabi rito, mahinang sabi ni Clara. Tumango si Mateo habang pinupunasan ng pawis sa noo. Maghanap tayo ng masisilungan bago pa umulan. Napatingala si Clara sa kalangitan. Makakapal na ulap ang nagsisimulang magtipon sa ibabaw ng kabundukan. Tila may paparating na unos. Nagpatuloy sila sa paglalakad sa makitid na daan na napapaligiran ng matatayog na puno. Habang papalalim ang kanilang pagpasok sa kagubatan, napansin nilang tila wala ng mga ibon na umaawit. Wala ring kuliglig, wala ring anumang hayop. Tanging ang ihip lamang ng hangin ang maririnig. Nakaramdam si Clara ng kakaibang pangamba. Mateo? Pakiramdam ko parang may mali sa lugar na ito. Napahinto si Mateo. Sinulyapan niya ang paligid. Tahimik nga, masyadong tahimik. Ngunit wala naman siyang nakitang kakaiba. Marahil ay pagod lang tayo. Ngumiti si Clara, ngunit hindi nawala ang kanyang pag-aalala. Makalipas ang halos 1 oras, nagsimula ng dumilim ang paligid. Kasabay nito ang unang patak ng ulan. 1, 2, 3, hanggang sa tuluyan ng bumuhos ang malakas na ulan. Bilisan natin! Sigaw ni Mateo. Tumakbo silang mag-asawa habang naghahanap ng masisilungan. Ngunit sa kapal ng kagubatan, wala silang makita. Lalo pang lumakas ang ulan. Sumabay ang malalakas na kulog, halos hindi na nila makita ang daan. Nagsimulang manginig si Clara dahil sa lamig. Mateo, konti na lang, makakahanap din tayo. Ngunit kahit si Mateo ay hindi na sigurado sa kanyang sinasabi. Pakiramdam niya ay paikot-ikot lamang sila. Paulit-ulit nilang nadadaanan ang parehong mga puno, ang parehong malaking bato, ang parehong nakabaluktot na ugat. Para bang may kung anong puwersang nagliligaw sa kanila. Biglang natigilan si Clara. Mateo, ano yon? Nanginginig niyang itinuro ang isang direksyon. Sa malayo, sa gitna ng madilim na kagubatan, may liwanag, mahinang liwanag mula sa isang bintana. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. May bahay. Agad silang nagtungo roon. Habang papalapit sila, unti-unting lumitaw ang anyo ng isang maliit na kubo. Matanda na ito, gawa sa kahoy, natatakpan ng mga halamang gumagapang sa mga dingding. May maliit na hardin sa paligid na puno ng mga bulaklak na hindi nila kilala. Sa kabila ng katandaan nito, tila maayos pa rin ang pagkakayari. Parang may nag-aalaga rito. Napatingin si Clara kay Mateo. May nakatira kaya rito? Ewan ko. Lumapit si Mateo sa pinto. Dahan-dahan niya itong kinatok. Walang sumagot. Muli siyang kumatok. Tahimik pa rin. Nagkatinginan silang mag-asawa. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kusa. Napaatras si Clara. Mateo. Hindi sumagot si Mateo. Nakatitig lamang siya sa madilim na loob ng kubo.
May kung anong kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanya. Hindi niya maipaliwanag. Parang may nagsasabing umalis sila. Ngunit dahil sa lakas ng ulan at lamig ng gabi, wala silang ibang pagpipilian. Sandali lang tayo rito. Nag-alangan si Clara, ngunit tumango rin. Pumasok sila sa loob. Pagkapasok nila ay agad silang namangha. Mas malaki ang loob kaysa sa inaakala nila. May malinis na mesa, may mga upuang yari sa kahoy, may kalan, may mga kabinet. At higit sa lahat, may nakahandang pagkain sa mesa. Mainit-init pa. May sopas, may tinapay, may prutas. Parang may naghihintay sa kanila. Napalunok si Mateo. Hindi na niya maalala kung kailan siya huling nakakain ng maayos. Ngunit kasabay ng gutom ay dumating ang pag-aalinlangan. Sino kaya ang may-ari nito? Tanong ni Clara. Hindi makasagot si Mateo. Makalipas ang ilang minuto ng paghihintay, wala pa ring nagpapakita. Wala silang naririnig na yabag. Wala silang nararamdamang ibang tao sa loob ng bahay. Parang walang nakatira. Ngunit imposible naman yon. May pagkain, may apoy sa kalan, at malinis ang buong kubo. Biglang may napansin si Clara. May maliit na papel sa ibabaw ng mesa. Lumapit siya rito. Nakasulat sa malinis na sulat kamay ang mga salitang, "Maligayang pagdating, mga manlalakbay. Kumain muna kayo at magpahinga." Napatingin siya kay Mateo. Alam ng may-ari na nandito tayo. Napalunok si Mateo. Tila ganoon nga. Ligtas kaya tayo rito? Hindi agad nakasagot si Mateo. Tumingin siya sa paligid. Kahit kakaiba ang lahat, wala naman siyang nakikitang panganib. At higit sa lahat, hindi na nila kayang maglakad pa. Isang gabi lang. Tumango si Clara. Tahimik silang naupo sa mesa. Nagdasal muna bago kumain. Pagkatapos ay sinimulan nilang tikman ang pagkain. Agad silang napatingin sa isa't isa. Napakasarap nito. Mas masarap pa sa anumang natikman nila sa mga nakaraang taon. Parang bawat subo ay nagdadala ng init at lakas sa kanilang katawan. Unti-unting nawala ang kanilang pagod. Nawala ang sakit ng kanilang mga paa. Nawala ang panghihina. Para bang may mahikang taglay ang pagkain. Ngunit hindi nila yon napansin. Abala sila sa pagpapasalamat sa bihirang pagkakataong makakain ng maayos. Nang mabusog sila, nagpasya silang matulog. Sa loob ng kubo ay may dalawang maayos na higaan. Malinis ang mga kumot, mabango ang mga unan. Parang matagal nang hinihintay ang kanilang pagdating. Bago matulog, lumapit si Clara sa bintana. Patuloy pa rin ang ulan sa labas, ngunit may nakita siyang kakaiba. Sa malayong bahagi ng hardin, may isang matandang babae na nakatayo sa ilalim ng ulan. Nakatitig lamang sa kubo. Hindi ito gumagalaw. Hindi rin ito nagtatangkang pumasok. Nanlamig si Clara. Mabilis niyang kinurap ang kanyang mga mata. Ngunit nang muli siyang tumingin, wala na ang matandang babae. Parang bula itong naglaho sa dilim. Agad niyang isinara ang kurtina. Hindi na niya sinabi kay Mateo ang kanyang nakita. Ayaw niya itong alalahanin. Makalipas ang ilang sandali, ay nakatulog silang mag-asawa. Ngunit hindi nila alam na habang sila ay mahimbing na natutulog, may isang lihim na matagal nang nakabaon sa mahiwagang kubong iyon. Isang lihim na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Maagang nagising si Mateo kinabukasan. Sa loob ng ilang sandali ay nakatulala lamang siya sa kisame ng kubo habang inaalala kung nasaan siya. Pagkatapos ay unti-unting bumalik sa kanyang isip ang mga pangyayari noong nakaraang gabi. Ang malakas na ulan, ang mahiwagang kubo, ang pagkaing nakahain sa mesa, at ang liham na tila naghihintay sa kanilang pagdating. Napabangon siya. Laking gulat niya nang mapansin na wala na ang sakit ng kanyang katawan. Sa mga nakaraang buwan ng paglalakbay, palagi siyang nagigising na mabigat ang pakiramdam. Masakit ang likod, nangangalay ang mga binti.
at tila ba kulang lagi ang kanyang lakas. Ngunit ngayon ay iba. Pakiramdam niya ay nakapagpahinga siya ng maraming araw. Parang bumata ang kanyang katawan. Dahan-dahan niyang ikinilos ang kanyang mga kamay. Wala siyang maramdamang pagod. Napangiti siya. Kasabay noon ay nagising si Clara. Napaupo ito sa higaan at nagtaka rin. Mateo? Ano yun? Napansin mo ba? Ano? Wala na ang pananakit ng mga paa ko. Napatingin si Mateo sa asawa. Totoo. Napatingin sila sa isa't isa. Pareho nilang nararamdaman ang kakaibang pagbabago. Ngunit agad nila itong isinantabi. Marahil ay dahil lamang iyon sa maayos nilang tulog. Matagal na rin kasi silang hindi nakapagpahinga ng maayos. Tumayo sila at nagtungo sa pangunahing bahagi ng kubo. Pagdating nila roon ay muli silang natigilan. May nakahain na namang pagkain sa mesa. Mainit na lugaw, tinapay, prutas, at isang pitsel ng malamig na tubig. Parang may naghanda nito habang sila ay natutulog. Ngunit wala pa rin silang ibang nakikitang tao. Tahimik ang buong bahay. Walang bakas ng may-ari. Lumapit si Clara sa mesa. May isa na namang papel. Kinuha niya ito. Muli ay malinis ang pagkakasulat. Kumain muna kayo bago magpatuloy sa inyong paglalakbay. Napakunot ang noo ni Mateo. Parang alam ng may-ari ang bawat kilos natin. Ngunit bakit ayaw niyang magpakita? Tanong ni Clara. Walang maisagot si Mateo. Pagkatapos ng maikling pagdarasal ay nagsimula silang kumain. Habang kumakain ay mas lalo nilang napapansin ang kakaibang sarap ng pagkain. Hindi ito maihahambing sa anumang natikman nila noon. Bawat subo ay tila nagbibigay ng panibagong lakas. Parang nawawala ang lahat ng kanilang pag-aalala. Pagkatapos nilang kumain ay lumabas sila ng kubo upang pasalamatan sana ang may-ari kung sakaling makita nila ito. Ngunit wala silang nakita. Tahimik ang paligid. Ang ulan noong gabi ay napalitan ng maliwanag na sikat ng araw. Ngayon lamang nila lubos na nakita ang paligid ng kubo. Napapalibutan ito ng makakapal na puno. Ngunit kakaiba ang lugar. Napakaganda nito. May mga bulaklak na hindi nila kilala. May maliliit na paru-parong makukulay na lumilipad sa hangin. May malinaw na batis na dumadaloy sa di kalayuan. Parang hiwalay ang lugar na ito sa natitirang bahagi ng kagubatan. Parang isang lihim na paraiso. Naglakad si Clara patungo sa hardin. Biglang napansin niya ang isang halamang may malalaking bulaklak na kulay asul. Hindi pa siya nakakakita ng ganoon. Nang bahagyan niyang mahawakan ng isang talulot, ay tila kumislap ito sa ilalim ng araw. Napaatras siya. Mateo? Lumapit agad ang asawa. Ano iyon? Itinuro ni Clara ang bulaklak. Ngunit nang tingnan ito ni Mateo, ay tila ordinaryong halaman lamang ang kanyang nakita. Wala naman. Napakurap si Clara. Sandali siyang natahimik. Hindi niya alam kung nagkamali lamang ba siya ng nakita. Nagpatuloy sila sa pag-iikot sa paligid. Maya-maya ay narating nila ang maliit na batis. Lumuhod si Mateo upang uminom. Pagkainom niya ay agad siyang natigilan. Napakasariwa ng tubig. Parang hindi lamang nito pinawi ang kanyang uhaw. Pakiramdam niya ay luminaw rin ang kanyang isip. Subukan mo. Uminom si Clara. Nanlaki rin ang kanyang mga mata. Napakasarap. Nagkatinginan silang dalawa. Unti-unti nang lumalakas ang kanilang hinala. May kakaiba sa lugar na ito. Ngunit wala silang sapat na paliwanag. Pagbalik nila sa kubo, ay nagpasya silang magpahinga muna bago muling maglakbay. Ngunit habang sila ay nakaupo sa harapan ng bahay, may isang matandang lalaki ang biglang lumitaw mula sa daan. Pareho silang nagulat. Hindi nila namalayan kung saan ito nanggaling. Nakasuot ito ng mahabang kulay abong balabal. May puting buhok at mahabang balbas. Nakasandal sa isang kahoy na tungkod. Ngunit sa kabila ng kanyang katandaan,
ay matalim pa rin ang kanyang mga mata. Huminto ito ilang hakbang mula sa kubo. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanila. Magalang na tumayo si Mateo. "Magandang umaga po." Ngumiti ang matanda. "Magandang umaga rin." "Kayo po ba ang may-ari ng kubong ito?" Hindi agad sumagot ang matanda. Tila pinag-aaralan muna niya ang mag-asawa. Pagkatapos ay marahan siyang nagsalita. "Hindi." Nagkatinginan sina Mateo at Clara. "Kilala ninyo po ba ang may-ari?" Tanong ni Clara. Muling ngumiti ang matanda. "Marahil. Nasaan po siya?" Sa halip na sumagot ay tumingin ang matanda sa paligid. Pinagmasdan niya ang hardin, ang mga puno, ang kubo, at ang kalangitan. Pagkatapos ay bumalik ang kanyang tingin sa mag-asawa. Hindi lahat ng bagay ay kailangang malaman agad. Lalong nagtaka sina Mateo at Clara. Ngunit hindi nila gustong maging bastos. "Kami po ay sana ay magpapasalamat lamang sa kanya," sabi ni Mateo. "Tiyak akong alam niya ang inyong pasasalamat." Napakunot ang noo ni Clara. Paano malalaman iyon ng may-ari kung hindi naman sila nagkita? Ngunit bago pa siya makapagtanong, ay nagsalita muli ang matanda. "Ilang araw na ba kayong naglalakbay?" "Halos 4 na buwan na po," sagot ni Mateo. "Ilang buwan na rin po kaming walang permanenteng tahanan." Naging malungkot ang mukha ng matanda. Mahirap mawala ng tahanan. Tahimik na tumango si Mateo. Naalala niya ang kanilang dating buhay, ang kanilang bukid, ang kanilang bahay, ang kanilang mga pangarap. Lahat ng yon ay nawala. Biglang nagsalita ang matanda. "Minsan, may mga bagay na kailangang mawala upang may mas magandang dumating." Hindi alam ni Mateo kung bakit, ngunit tumimo sa kanyang puso ang mga salitang iyon. Parang hindi lamang simpleng payo, parang may mas malalim na kahulugan. Makalipas ang ilang sandali, ay nagsimulang maglakad palayo ang matanda. "Sandali po!" tawag ni Clara. Lumingon ito. "May gusto pa po ba kayong sabihin?" Ngumiti ang matanda. May kakaibang ningning sa kanyang mga mata. "Oo," naghintay ang mag-asawa. "Kung nais ninyong makita ang tunay na himala ng kubong ito, matutong tumingin hindi lamang gamit ang mga mata, kundi pati gamit ang puso." Pagkasabi niyon ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Ilang saglit lamang ang lumipas ay natabingan siya ng makapal na hamog sa pagitan ng mga puno, at nang mawala ang hamog, nawala rin ang matanda. Parang naglaho sa hangin. Napatayo si Mateo. Mabilis siyang tumakbo sa direksyong pinuntahan ng matanda. Ngunit wala siyang nadatnan. Wala ni anumang bakas ng paa. Parang hindi ito naging totoo. Dahan-dahan siyang bumalik kay Clara. Pareho silang natulala. "Wala siya?" tanong ni Clara. Umiling si Mateo. Muling bumalot ang katahimikan sa kanilang paligid. At sa unang pagkakataon, mula nang dumating sila sa kubo, nagsimula silang maniwala na hindi pangkaraniwang lugar ang kanilang natagpuan. Hindi pa nila alam kung anong lihim ang nakatago rito. Ngunit unti-unti nang nagbubukas ang pintuan ng hiwaga. At kasabay noon ay papalapit din ang mga pagsubok na magpapabago sa kanilang kapalaran magpakailanman. Buong maghapon na hindi maalis sa isip ni Mateo at Clara ang kanilang nakatagpong matandang lalaki. Paulit-ulit nilang inalala ang bawat salitang binitiwan nito. Lalo na ang huling sinabi bago ito naglaho. "Kung nais ninyong makita ang tunay na himala ng kubong ito, matutong tumingin hindi lamang gamit ang mga mata, kundi pati gamit ang puso." Hindi nila lubos na maunawaan ang kahulugan nito. Ngunit pareho nilang nararamdaman na may mahalagang mensaheng nakatago sa mga salitang yon. Nang sumapit ang hapon, nagpasya silang manatili muna sa kubo ng isa pang araw. Orihinal na balak nilang umalis matapos magpahinga, ngunit may kung anong puwersang tila humihikayat sa kanila na manatili. Hindi nila maipaliwanag,
Parang may dapat pa silang malaman. Parang may lihim na naghihintay na matuklasan. Habang nakaupo si Clara sa may bintana, napansin niyang may mga ibong dumapo sa hardin. Ngunit kakaiba ang mga ito. Hindi siya kailanman nakakita ng ganoong uri ng ibon. Makukulay ang kanilang balahibo, kumikinang ang mga pakpak kapag tinatamaan ng sikat ng araw. At higit sa lahat, tila hindi sila natatakot sa tao. Isa sa mga ibon ang lumapit sa bintana. Tahimik lamang itong tumingin kay Clara. Para bang sinusuri siya. Pagkatapos ay lumipad ito patungo sa likod ng kubo. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ito. At muli itong lumipad sa parehong direksyon. Parang may ipinapakita. Parang may nais ipasunod. Napakunot ang noo ni Clara. Nangyari iyon ng 3 beses. Sa ikatlong pagkakataon ay hindi na niya napigilan ang kanyang pag-uusisa. Mateo? Napalingon ang asawa. Ano yun? Pakiramdam ko may gusto itong ipakita sa atin. Tumingin si Mateo sa ibon. Muli itong lumipad patungo sa likod ng kubo. Nagkatinginan ng mag-asawa. Pagkatapos ay sabay silang tumayo. Maingat nilang sinundan ng ibon. Dinala sila nito sa likurang bahagi ng hardin. Hindi pa nila napupuntahan ang lugar na yon. Mas makapal ang mga halaman doon. Mas matataas ang mga puno at tila mas tahimik ang paligid. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, ay biglang huminto ang ibon sa isang malaking punong kahoy. Napatingala sina Mateo at Clara. Napakalaki ng puno. Marahil ay daan-daang taon na ang edad nito. Ang puno nito ay napakalapad na hindi kayang yakapin ng 5 tao. Ang mga ugat nito ay nakalitaw sa lupa at parang mga higanteng ahas na nakapalibot sa paligid. Ngunit may isang bagay na agad nilang napansin. May nakaukit na simbolo sa katawan ng puno, isang bilog. Sa loob nito ay may hugis buwan at sa gitna ng buwan ay isang bituin. Napalapit si Mateo. Hindi ordinaryong ukit iyon. Parang napakatanda na, ngunit malinaw pa rin. Sa tingin mo, ano ito? Tanong ni Clara. Umiling si Mateo. Hindi niya alam. Ngunit may kakaiba siyang nararamdaman habang tinitingnan ng simbolo. Biglang umihip ang malamig na hangin. Kasabay nito ay nagsimulang kumislap ang ukit. Napaatras silang dalawa. Unti-unting nagliwanag ang simbolo. At sa kanilang harapan ay bumuka ang bahagi ng puno. Parang may lihim na pintuang nakatago rito. Nanlaki ang kanilang mga mata. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Sa loob ng puno ay may makitid na lagusan. Madilim ito, ngunit may mahinang bughaw na liwanag na nagmumula sa kailaliman. Nagkatinginan ang mag-asawa. Pareho silang kinakabahan, ngunit mas nanaig ang kanilang pag-uusisa. Dahan-dahan silang pumasok. Habang lumalalim sila sa lagusan ay lalong lumalakas ang bughaw na liwanag. Napansin nilang hindi ordinaryong kahoy ang kanilang nilalakaran. Parang kristal ang mga dingding. Kumikinang ang bawat bahagi nito. At sa bawat hakbang nila ay tila may mahihinang bulong na sumasabay sa hangin. Hindi nila maintindihan ang mga salita, ngunit hindi ito nakakatakot. Sa halip ay nakapapawi ng damdamin, parang isang lumang awiting matagal nang nakalimutan. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating sila sa dulo ng lagusan at nang makita nila ang nasa harapan ay kapwa sila napahinto. Isa itong napakalawak na silid, ngunit hindi gawa ng tao. Likha ito ng kalikasan. May mga kristal na nakabitin sa kisame. May malinaw na tubig na dumadaloy sa gitna. At sa pinakasentro ng silid ay may isang malaking bato. Nagniningning ito sa kulay bughaw. Parang may sariling buhay. Hindi nila maalis ang kanilang mga mata rito. Unti-unting lumapit si Clara. Habang papalapit siya ay may kung anong kakaibang init na bumabalot sa kanyang katawan. Hindi ito masakit. Sa halip ay nakapagbibigay ng kapanatagan. Parang may matagal nang nawawalang bahagi ng kanyang puso na unti-unting bumabalik.
Nang mahawakan niya ang bato, ay biglang nagliwanag ang buong silid. Napapikit siya. Kasabay nito ay may mga larawang lumitaw sa kanyang isip. Nakita niya ang kagubatan, ngunit hindi katulad ng kasalukuyan. Mas bata ito, mas masigla, mas maliwanag. May mga nilalang na hindi pa niya kailanman nakita. May mga diwata, may mga tagapagbantay ng kalikasan, may mga nilalang na nabubuhay ng payapa kasama ng mga tao. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang nakita. Unti-unting nawala ang mga nilalang. Nasira ang kagubatan. Naputol ang mga puno, naging tuyot ang lupa, at lumubog sa dilim ang buong lugar. Napahawak si Clara sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay nararamdaman niya ang sakit ng kagubatan. Ang lungkot nito, ang pangungulila nito. Makalipas ang ilang sandali ay muling nagbago ang tanawin. May isang babae na nakasuot ng puting kasuotan. Napakaganda nito. Mahaba ang buhok. Maliwanag ang mga mata. May mapayapang ngiti sa kanyang labi. Nakatayo ito sa harapan ng parehong kubong kanilang tinutuluyan. At tila nakatingin mismo kay Clara. Pagkatapos ay nagsalita ito. "Hinintay namin kayo." Nanlaki ang mga mata ni Clara. Hinintay? Ngunit bago pa siya makapagtanong ay unti-unting naglaho ang babae. Kasabay nito ay nawala rin ang mga larawan. Napamulat si Clara. Humihingal siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Agad siyang nilapitan ni Mateo. "Ayos ka lang ba?" Tumango siya. Ngunit halatang nabigla pa rin. Ikinuwento niya ang lahat ng kanyang nakita. Tahimik na nakinig si Mateo. Pagkatapos ay napatingin siya sa bughaw na bato. Kung totoo ang nakita ni Clara, nangangahulugan itong may malalim na kaugnayan ang kubo sa sinaunang kakasaysayan ng kagubatan. At higit sa lahat, may dahilan kung bakit sila narito. Biglang may narinig silang mahinang yabag. Nagkatinginan sila. Hindi sila nag-iisa. Mula sa likod ng isa sa mga kristal ay may isang maliit na nilalang na lumitaw. Halos kasing laki lamang ito ng 10 taong gulang na bata. May mapuputing buhok, matutulis na tainga, at matingkad na berdeng mga mata. Hindi ito mukhang tao, ngunit hindi rin mukhang mabangis. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanila. Pagkatapos ay ngumiti. Sa wakas, nanlamig sina Mateo at Clara. Dahan-dahang lumapit ang nilalang. "Matagal namin kayong hinintay." Hindi malaman ng mag-asawa kung ano ang kanilang sasabihin. Muli na namang narinig nila ang parehong mga salita. "Matagal namin kayong hinintay. Ngunit sino ang mga naghihintay? At bakit sila?" Ngumiti ang mahiwagang nilalang. Parang alam nito ang mga tanong sa kanilang isip. Ngunit bago pa ito makapagpaliwanag, biglang nagdilim ang bughaw na bato. Kasabay nito ay umalingaw-ngaw ang isang malalim at nakakatakot na ugong mula sa kailaliman ng kagubatan. Nawala ang nangiti ng nilalang. Napalitan ito ng pangamba. "Masama ito." "Ano ang nangyayari?" tanong ni Mateo. Napatingin ang nilalang sa malayo. May takot sa kanyang mga mata. Nagising na siya. At sa unang pagkakataon, mula nang makarating sila sa mahiwagang kubo, naramdaman ni na Mateo at Clara na may isang malaking panganib na papalapit. Isang panganib na matagal nang natutulog. At ngayon ay muli nang bumabangon. Nangingibabaw ang katahimikan sa mahiwagang silid matapos marinig ni na Mateo at Clara ang mga salitang binitiwan ng maliit na nilalang. Nagising na siya. Hindi nila alam kung sino ang tinutukoy nito, ngunit sapat na ang takot sa mukha ng nilalang upang mabatid nilang hindi ito ordinaryong bagay. Unti-unting lumabo ang bughaw na liwanag ng malaking bato sa gitna ng silid. Ang dating maliwanag na kinang nito ay napalitan ng mahinang pag-ilaw. Kasabay nito ay muli nilang narinig ang malalim na ugong mula sa malayo. Parang nagmumula ito sa kailaliman ng lupa. Parang may isang napakalaking nilalang na humihinga sa ilalim ng kagubatan.
Napahigpit ang hawak ni Clara sa braso ni Mateo. Ano ang ibig niyang sabihin? Bulong niya. Umiling si Mateo. Hindi rin niya alam. Dahan-dahang humarap sa kanila ang maliit na nilalang. Mas malinaw na nila itong nakita ngayon. Bagamat kakaiba ang anyo nito, wala silang nakikitang masamang intensyon. Sa halip ay tila puno ito ng pag-aalala. Ako si Lior, sabi nito. Kayo ba ang nagpadala ng mga sulat sa kubo? Tanong agad ni Clara. Tumango ang nilalang. Oo, nagkatinginan ang mag-asawa, kaya ikaw ang naghanda ng pagkain. Muling tumango si Lior. Ngunit hindi ako ang may-ari ng kubo. Lalong lumalalim ang hiwaga. Bulong ni Mateo. Sandaling natahimik si Lior. Parang pinag-iisipan nito kung gaano karami ang dapat nitong sabihin. Sa wakas ay nagsalita rin ito. Ang kubong inyong tinutuluyan ay hindi ordinaryong tahanan. Alam na namin yun, sagot ni Mateo. Ngunit hindi pa ninyo alam ang tunay na dahilan kung bakit kayo narito. Napatingin si Clara sa malaking bato. May kinalaman ba ito sa nakita ko? Tumango si Lior. Ang lahat ng inyong nakita ay bahagi ng kasaysayan ng kagubatang ito. Lumapit ito sa bughaw na bato. Maraming siglo na ang nakalipas. Ang buong kagubatan ay pinoprotektahan ng mga tagapagbantay. Mga diwata? Tanong ni Clara. Higit pa sa mga diwata. Napatingin si Lior sa kisame ng kuweba. May balanse noon sa pagitan ng tao at kalikasan. Ngunit dumating ang panahon ng kasakiman. Naging mabigat ang tinig nito. Maraming tao ang nagsimulang manira ng kagubatan para sa kapangyarihan at kayamanan. Habang nagsasalita si Lior, ay tila may mga larawan na muling lumitaw sa ibabaw ng bughaw na bato. Parang buhay na alaala. Nakita ni na Mateo at Clara ang malawak na kagubatan. Nakita nila ang mga taong pumuputol ng mga puno, nagsusunog ng mga halaman, at unti-unting winawasak ang kalikasan. Pagkatapos ay lumitaw ang isang malaking anino. Napakalaki nito. Wala itong malinaw na mukha, puro kadiliman lamang, ngunit ramdam nila ang puot nito, ang galit nito, ang kapangyarihan nito. Nanlamig si Clara. Ano yon? Huminga ng malalim si Lior. Siya ang dahilan kung bakit kami natatakot. Siya ang tinatawag naming anino. Tahimik ang mag-asawa. Isa siyang nilalang? Tanong ni Mateo. Hindi. Napatingin si Lior sa bughaw na bato. Isa siyang kapangyarihang isinilang mula sa galit, kasakiman, at pagkawasak. Hindi agad na unawaan ni na Mateo ang kahulugan nito, ngunit ipinagpatuloy ni Lior ang kanyang paliwanag. Habang lumalala ang kasamaan ng mga tao noon, lumakas ang anino. Hanggang sa dumating ang panahong muntik nang mawala ang buong kagubatan. Nakita nila sa mga larawan ang pagkalat ng kadiliman. Natutuyo ang mga ilog. Nalalagas ang mga puno. Nawawala ang mga hayop. Parang unti-unting namamatay ang buong mundo. Ngunit may isang tagapagbantay na nagsakripisyo ng lahat upang pigilan siya. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Biglang lumitaw sa mga larawan ng babae na nakita niya sa kanyang pangitain. Ang babaeng nakasuot ng puting kasuotan. Ang babaeng nagsabing hinihintay nila siya. Siya! Bulalas ni Clara. Tumango si Lior. Siya si Eliana. Ang huling dakilang tagapagbantay. Tahimik silang nakinig. Ikinulong niya ang anino sa kailaliman ng kagubatan. Ngunit kapalit noon ay nawala rin siya. Napabuntong hininga si Lior. Simula noon, kami na lamang ang natira upang bantayan ang selyo. Nagkaroon ng mabigat na katahimikan. Maya-maya ay nagsalita si Mateo. Kung ganoon, bakit nagising ang anino? Naging seryoso ang mukha ni Lior. Humihina na ang selyo. Parang bumigat ang hangin sa buong silid. Sa loob ng maraming siglo ay nanatili itong nakakulong. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti ring humina
ang kapangyarihang nagbabantay rito. Napatingin si Clara sa bughaw na bato. Ito ba ang selyo? Hindi. Umiling si Lior. Isa lamang itong bahagi ng proteksyon. Bago pa makapagtanong ang mag-asawa, ay biglang yumanig ang buong kuweba. Lumagapak ang ilang maliliit na bato mula sa kisame. Napatili si Clara. Napahawak si Mateo sa kanya. Muling umalingaungaw ang malalim na ugong. Ngunit ngayon ay mas malakas na. Mas malapit. Mas nakakatakot. Nagbago ang kulay ng bughaw na bato. May mga itim na guhit na unti-unting kumalat sa ibabaw nito. Nanlaki ang mga mata ni Lior. Hindi maaari. Ano yon? Sigaw ni Mateo. Umaabot na rito ang impluensya ng anino. Biglang nagdilim ang bahagi ng kuweba. Sa pagitan ng mga kristal ay may nagsimulang gumalaw. Isang maitim na usok. Unti-unti itong humugis. Parang kamay. Mahaba. Payat. At nababalot ng kadiliman. Napatras si Clara. Mateo! Mabilis na tumayo sa harapan niya si Mateo. Bagamat wala siyang armas, handa niyang protektahan ng asawa. Lumawak ang maitim na usok. Naging isa. Naging dalawa. Naging 5. Unti-unti silang nagkaroon ng anyong parang tao. Ngunit wala silang mukha. Puro kadiliman lamang. Tila mga nilalang nagawa sa anino. Napahigpit ang hawak ni Lior sa kanyang maliit na baston. Hindi sila dapat nakapasok dito. Isa sa mga nilalang ang sumugod. Agad na itinaas ni Lior ang kanyang baston. May bughaw na liwanag na sumiklab mula rito. Tumama ito sa nilalang. Napaatras ang anino. Ngunit hindi ito tuluyang nawala. Sa halip ay lalo itong naging mabangis. Mabilis na lumapit ang isa pa. Sa pagkakataong ito ay si Mateo ang humarang. Hinablot niya ang isang piraso ng kahoy mula sa sahig at buong lakas na inihampas. Bagamat hindi nasaktan ang nilalang, nagawa niyang ilihis ang direksyon nito. Sila'y dumarami, sigaw ni Clara. At totoo nga, sa bawat sulok ng kuweba ay may mga bagong aninong lumilitaw. Parang hindi nauubos. Nagsimulang manginig ang buong silid. Nagliwanag muli ang bughaw na bato. Ngunit ngayon ay tila nakikipaglaban ito sa lumalawak na kadiliman. Napatingin si Lior kina Mateo at Clara. May desperasyon sa kanyang mga mata. Makinig kayo. Ano? Kayo lamang ang makakatulong sa amin. Nagulat ang mag-asawa. Kami? Tumango si Lior. May dahilan kung bakit kayo pinili ng kubo. Bago pa niya maipaliwanag ang lahat ay muling yumanig ang kuweba. Kasabay nito ay may malakas na bitak na lumitaw sa ibabaw ng bughaw na bato. At mula sa bitak na yon ay may sumingaw na napakaitim na usok. Mas madilim kaysa sa gabi. Mas mabigat kaysa sa anumang kanilang naramdaman. Unti-unting nabuo ang dalawang nagliliyab na pulang mata sa loob ng kadiliman. At nang makita yon ni na Mateo at Clara, sabay silang nanlamig. Sapagkat alam nilang hindi na simpleng mga anino ang kanilang kaharap. May isang bahagi ng tunay na kapangyarihan ng anino ang nagsisimula ng makalaya. Nakatitig sina Mateo at Clara sa dalawang nagliliyab na pulang mata na lumitaw mula sa bitak ng bughaw na bato. Hindi nila maipaliwanag ang takot na bumalot sa kanilang mga puso. Para bang ang mga matang iyon ay hindi lamang nakatingin sa kanila. Parang sinusukat nito ang kanilang mga kaluluwa. Parang alam nito ang lahat ng kanilang pangamba, pagkukulang at mga sugat na matagal nang nakatago sa kanilang mga puso. Unti-unting lumawak ang bitak sa ibabaw ng bato. Kasabay nito ay lumalakas ang paglabas ng maitim na usok. Nagmistulang buhay ang kadiliman, kumakapal, gumagalaw, humihinga. Napaurong si Clara, ngunit agad siyang inalalayan ni Mateo. Huwag kang matakot, sabi niya kahit nanginginig din ang kanyang tinig. Sa kaibuturan ng kanyang puso ay natatakot siya. Ngunit bilang asawa, alam niyang kailangan niyang maging matatag.
kahit para lamang mabigyan ng lakas si Clara. Samantala, mabilis na kumilos si Lior. Itinaas niya ang kanyang baston. Muling, sumiklab ang bughaw na liwanag. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas mahina kaysa kanina. Halatang nauubos na ang kanyang lakas. "Umalis tayo rito!" sigaw niya. "Hindi na natin kayang pigilan ito." Ngunit bago pa sila makatakbo, isang napakalalim na tinig ang umalingaw-ngaw sa buong kuweba. Hindi malinaw kung saan ito nanggagaling. Parang nasa lahat ng direksyon. Parang nasa mismong hangin. Napakaraming taon. Napatigil silang lahat. Maging ang mga aninong nilalang ay tumigil sa paggalaw. Napakaraming taon akong naghintay. Nagsimulang manginig ang lupa. May mga kristal na nabasag. May mga batong nalaglag mula sa kisame. Napahawak si Clara sa dibdib. Pakiramdam niya ay pinipiga ng takot ang kanyang puso. Biglang nagsalita si Lior. "Huwag ninyo siyang pakinggan." Ngunit huli na. Muling umalingaw-ngaw ang tinig. Mas malinaw, mas malakas, mas mapanganib. Sa wakas, may dumating na rin. Ang dalawang pulang mata ay biglang tumingin kina Mateo at Clara. Parang sila lamang ang nakikita nito. Parang sila lamang ang mahalaga. Napalunok si Mateo. Ano ba talaga ang gusto nito sa amin? Tahimik si Lior. Ngunit alam niya ang sagot. At iyon ang kanyang kinatatakutan. Muling yumanig ang buong kuweba. Kasabay nito ay may kakaibang nangyari. Ang bughaw na bato ay biglang nagliwanag. Mas maliwanag kaysa kailanman. Napapikit silang lahat. Sa gitna ng nakakasilaw na liwanag ay may isang anyong unti-unting nabuo. Isang babae. Nakasuot ng puting kasuotan. May mahaba at makinang na buhok. At may mga matang puno ng kabutihan. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Hindi siya maaring magkamali. Ito ang parehong babae na nakita niya sa kanyang pangitain. Si Eliana. Tahimik na lumutang ang mahiwagang babae sa harapan nila. Bagamat tila gawa lamang siya sa liwanag, ramdam nila ang kanyang presensya. Napakalakas, napakapayapa at napakapuno ng pag-asa. Napaluha si Lior, dakilang tagapagbantay. Ngumiti si Eliana, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Parang alam niyang maikli lamang ang oras na mayroon siya. Unti-unti siyang lumingon kina Mateo at Clara. At sa unang pagkakataon ay nagsalita siya. Kayo ang hinintay ng kagubatan. Napatitig ang mag-asawa. Hindi nila alam kung ano ang kanilang sasabihin. Kami? Mahinang tanong ni Clara. Tumango si Eliana. Hindi aksidente ang inyong pagdating. Hindi aksidente ang bagyo. Hindi aksidente ang inyong paglalakbay. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Buong buhay niya ay inisip niyang biktima lamang sila ng malas, na ang pagkawala ng kanilang tahanan ay isa lamang malungkot na trahedya, ngunit ngayon ay tila may mas malaking dahilan sa likod ng lahat. Napansin ni Eliana ang pagkalito sa kanilang mga mukha. Maraming taon na akong naghahanap. Maraming taon na akong naghihintay. At ngayon ay dumating na rin kayo. Bumigat ang hangin sa paligid. Unti-unting humina ang pulang mga mata sa loob ng kadiliman. Parang pinipigilan ng liwanag ni Eliana ang kapangyarihan ng anino. Ngunit halata ring nahihirapan siya. Nagsimulang maglaho ang ilang bahagi ng kanyang katawan. Parang usok na tinatangay ng hangin. Dakilang tagapagbantay, sigaw ni Lior. Ngumiti lamang siya. Kaunti na lamang ang natitira sa aking kapangyarihan. Pagkatapos ay tumingin siya kina Mateo at Clara. May kakaibang init sa kanyang mga mata. Parang matagal na niya silang kilala. Parang matagal na niya silang minahal bilang sariling pamilya. Makinig kayong mabuti. Tahimik na nakinig ang mag-asawa. May 3 sagradong bantayog na nakakalat sa kagubatan. Ang mga ito ang pinagmumulan ng kapangyarihang nagpapanatiling nakakulong sa anino.
Napatingin si Mateo kay Lior. Ngayon lamang nila nalaman ang tungkol dito. Sa paglipas ng panahon, isa-isang humina ang mga bantayog. Kapag tuluyan silang nasira, makakalaya ang anino. Napalunok si Clara. Ano ang mangyayari kapag nangyari iyon? Tahimik si Eliana sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay nagsalita siya. Mamamatay ang kagubatan. Hihina ang mga ilog. Maglalaho ang buhay. At kakalat ang kadiliman sa mga lupain. Bumigat ang katahimikan. Maging si Mateo ay hindi makapagsalita. Masyadong malaki ang kanilang naririnig. Masyadong mabigat para sa dalawang palaboy na tulad nila. Ngunit bakit kami? Tanong niya. Ordinaryong tao lamang kami. Ngumiti si Eliana. Maraming tao ang malakas. Maraming tao ang matalino. Maraming tao ang makapangyarihan. Ngunit kakaunti ang may pusong marunong magmahal kahit wala nang natitira para sa sarili. Natahimik si Mateo. Natahimik din si Clara. Naalala nila ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang pagkawala ng kanilang tahanan. Ang gutom. Ang paghihirap. Ang kawalan ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nila iniwan ang isa't isa. Hindi sila naging mapaghangad. Hindi sila naging malupit. Hindi sila nawalan ng kabutihan. Parang nabasa ni Eliana ang kanilang mga iniisip. Iyon ang dahilan. Biglang lumakas ang ugong mula sa loob ng kadiliman. Muling nagningas ang mga pulang mata. At sa pagkakataong ito ay mas maliwanag, mas galit, mas mabangis. Hindi ko sila hahayaang magtagumpay. Umalingaw-ngaw ang tinig ng anino. Kasabay nito ay sumabog ang isa pang bahagi ng bughaw na bato. Nagliparan ang mga piraso ng kristal. Napahiyaw si Clara. Agad siyang niyakap ni Mateo upang protektahan. Nagsimulang maglaho ang anyo ni Eliana. Hindi pa tapos. Bulong ni Lior. Alam niyang hindi na kayang manatili ng dakilang tagapagbantay. Muling tumingin si Eliana kina Mateo at Clara. May huling nangiti sa kanyang mukha. Isang nangiting puno ng pag-asa. Hanapin ninyo ang unang bantayog. Matatagpuan ninyo ito sa lambak ng mga bituin. At doon magsisimula ang inyong tunay na paglalakbay. Unti-unti siyang naglaho. Kasabay ng kanyang pagkawala ay bumalik ang kadiliman sa paligid. Ngunit bago tuluyang mawala ang kanyang anyo, may isang sinag ng liwanag na lumipad mula sa kanyang kamay. Dumiretso ito sa dibdib ni Clara. Isa pang sinag ang tumama kay Mateo. Biglang naramdaman ng mag-asawa ang kakaibang init na dumaloy sa kanilang buong katawan. Parang may kapangyarihang nagising sa loob nila. Parang may pinto na nabuksan sa kanilang mga puso. At sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang magsimula ang kanilang paglalakbay, naramdaman nilang hindi na sila basta palaboy lamang. May mas malaking layunin silang dapat tuparin. May misyong nakatakda para sa kanila. At sa malayong bahagi ng kagubatan, sa kailaliman ng kadiliman, isang sinaunang kasamaan ang unti-unting nagbubukas ng mga mata nito. Naghihintay, nagpapalakas at naghahanda para sa digmaang matagal nang ipinagpaliban. Matapos maglaho si Eliana, nanatiling tahimik ang buong kuweba. Tanging ang mahinang pagpatak ng tubig mula sa mga kristal ang maririnig. Nakatayo lamang sina Mateo at Clara habang pinoproseso ang lahat ng kanilang nalaman. Ilang araw lamang ang nakalipas, sila ay mga palaboy na walang tiyak na patutunguhan. Ngayon, nasa gitna sila ng isang lihim na kagubatan, nakikipag-usap sa mga mahiwagang nilalang at inaatasang iligtas ang isang sinaunang kapangyarihan na nagbabantang wasakin ang buong lupain. Hindi nila alam kung matatakot sila o maniniwala. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi na sila maaaring bumalik sa dati nilang buhay. Lumapit si Lior sa kanila. Bagamat pagod ang kanyang mukha, may bahagyang pag-asa na muling sumilay sa kanyang mga mata. Salamat. Napatingin si Mateo. Bakit kami ang pinasasalamatan mo?
dahil tinanggap ninyo ang tawag. Nagkatinginan ng mag-asawa. Hindi pa naman sila sumasang-ayon. Hindi pa nila sinasabing gagawin nila ang misyon. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang puso, alam nilang tama si Lior. Tinanggap na nila ito. Mula nang sundan nila ang mahiwagang ibon, mula nang pumasok sila sa lihim na lagusan, mula nang makita nila si Eliana, unti-unti nang binabago ng kapalaran ang kanilang landas. Nasaan ang lambak ng mga bituin? Tanong ni Clara. Naglakad si Lior patungo sa bughaw na bato. Bagamat may mga bitak na ito, patuloy pa rin itong naglalabas ng mahina ngunit matatag na liwanag. Hinawakan niya ito. Agad na lumitaw ang isang larawan sa hangin. Parang isang mapa. Nanlaki ang mga mata ni na Mateo at Clara. Sa gitna ng mapa ay naroon ang kubo at sa silangan nito ay may kumikislap na tanda. Narito ang lambak ng mga bituin. Naging seryoso ang mukha ni Lior. Ngunit hindi magiging madali ang pagpunta roon. Bakit? Tanong ni Mateo. Dahil naramdaman na ng anino ang inyong pagdating. Nanahimik silang dalawa. At sigurado akong susubukan niya kayong pigilan. Lumipas ang ilang oras habang ipinapaliwanag ni Lior ang mga dapat nilang malaman. Ikinuwento niya ang tungkol sa 3 sagradong bantayog. Ang una ay nasa lambak ng mga bituin. Ang ikalawa ay nakatago sa lawa ng salamin. At ang ikatlo ay nasa pinakatuktok ng bundok ng huling liwanag. Kapag muling napalakas ang 3 bantayog, magiging matatag muli ang pagkakakulong ng anino. Ngunit kung mabibigo sila, tuluyan na itong makakalaya. Pagsapit ng umaga ay naghanda na ang mag-asawa para sa kanilang paglalakbay. Binigyan sila ni Lior ng ilang gamit. Isang maliit na supot ng pagkain, 2 sisidlan ng mahiwagang tubig mula sa batis, at isang maliit na kristal. Ano ito? Tanong ni Clara. Kristal ng gabay. Kumikislap ang kristal habang hawak ito ni Lior. Ito ang tutulong sa inyong mahanap ang mga lugar na nakatago sa ordinaryong paningin. Maingat itong tinanggap ni Clara. Pagkatapos ay sabay nilang nilisan ang kuweba. Habang naglalakad pabalik sa kubo, napansin nilang tila mas maliwanag ang kagubatan kaysa dati. Mas masigla, mas buhay. Parang may bagong pag-asang sumibol matapos ang paglitaw ni Eliana. Ngunit sa kabila nito, alam nilang may panganib na nagkukubli sa mga anino. Bago sila umalis, tumingin si Mateo sa kubo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang naging tahanan na nila ito sa maikling panahon. Dito nagsimulang magbago ang lahat. Dito nila natagpuan ang kanilang bagong layunin. Dito rin tayo babalik, sabi niya. Ngumiti si Clara. Oo. Pagkatapos ay nagsimula silang maglakbay. Sa unang araw ay naging maayos ang kanilang paglalakad. Sinundan nila ang direksyong ipinakita ng kristal. Sa tuwing naliligaw sila, bahagyang kumikislap ito. Parang may sariling isip. Habang tumatagal, lalo silang pumapasok sa mga bahaging hindi pa nila nararating noon. May mga puno roong napakalalaki. May mga bulaklak na nagbibigay ng mahinang liwanag. May mga ibong hindi pa nila kailanman nakita. At kung minsan ay may mga mahiwagang nilalang, silang natatanaw sa pagitan ng mga puno. Mabilis lamang ang mga ito. Parang ayaw magpakita ng lubusan. Ngunit sapat upang malaman nilang hindi sila nag-iisa. Pagsapit ng 2 gabi, nakarating sila sa isang mataas na bahagi ng kagubatan. Mula roon ay tanaw nila ang malawak na lupain sa ibaba. Napahinto si Clara. Sa malayo ay may mga kumikislap na liwanag, parang mga bituin na nakakalat sa lupa. Mateo? Napatingin din ng asawa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang lambak. Tumango si Clara. Mula sa kanilang kinatatayuan ay kitang-kita nila ang isang napakalawak na lambak. Ngunit ang tunay na nakapagtataka ay ang mga ilaw. Libo-libong maliliit na liwanag ang kumikislap sa damuhan.
Parang bumaba ang kalangitan upang yakapin ang lupa. Napakaganda ng tanawin. Ngunit habang pinagmamasdan nila ito, napansin ni Mateo ang isang bagay. May bahagi ng lambak na hindi kumikislap. Isang madilim na bahagi. Parang may bahid ng anino. Parang may sakit. At habang nakatingin siya roon, ay nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Kinabukasan ay bumaba sila patungo sa lambak. Habang papalapit sila, lalo nilang napapansin ang kagandahan nito. Ang mga kumikislap na ilaw pala ay nagmumula sa maliliit na halamang tumutubo sa lupa. Sa bawat paggalaw ng hangin ay para silang mga bituing sumasayaw. Ngunit kasabay ng kagandahan ay may nararamdaman silang lungkot. Lalo na habang papalapit sila sa madilim na bahagi ng lambak. Unti-unting nawawala ang mga liwanag, natutuyo ang mga halaman, nagiging malamig ang hangin, at tila humihina ang buhay sa paligid. Biglang nagsimulang kumislap ng malakas ang kristal ng gabay. Agad itong inilabas ni Clara. Mas maliwanag ito kaysa dati. Pagkatapos ay itinuro nito ang isang direksyon sa gitna ng madilim na bahagi ng lambak. Nagtuloy sila. Habang lumalalim ang kanilang pagpasok, lalo silang nababalot ng kakaibang katahimikan. Wala ng mga ibon, wala ng hangin. Parang huminto ang buong paligid. At pagkatapos ng ilang minuto, ay nakita nila ito. Isang napakalaking batong nakatayo sa gitna ng lambak. Mataas ito, maringal, at puno ng sinaunang ukit. Ngunit may problema. Halos kalahati nito ay natatakpan na ng itim na marka. Parang kinakain ng kadiliman. Ang unang bantayog, bulong ni Clara. Napalunok si Mateo. Naramdaman niya agad ang bigat ng kapangyarihang nagmumula rito. Ngunit bago pa sila makalapit, may narinig silang mahinang tawag. Tulong! Nagkatinginan sila. Muli nilang narinig ito. Tulong! Boses iyon ng isang babae. Mahina, malungkot, at tila nanggagaling mula sa likod ng bantayog. Agad na tumakbo sina Mateo at Clara. Ngunit pagdating nila roon ay wala silang nakitang tao. Sa halip ay isang malaking bitak sa lupa ang bumungad sa kanila. At mula sa kailaliman nito ay umaakyat ang maitim na usok. Kasabay nito ay muling umalingaw-ngaw ang boses. Ngunit ngayon ay mas malinaw, mas malamig, mas nakakatakot. Tulungan ninyo ako. Unti-unting nagdilim ang paligid. Nawala ang mga kumikislap na liwanag ng lambak. At mula sa loob ng bitak ay dahan-dahang lumitaw ang isang pamilyar na anyo. Isang babae, nakayuko. Mahaba ang buhok, nakasuot ng puting damit. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Sa unang tingin ay akala niya si Eliana iyon. Ngunit nang itaas ng babae ang kanyang mukha, nanlamig silang dalawa sapagkat ang mga mata nito ay puro kadiliman at sa kanyang mga labi ay unti-unting sumilay ang isang nakakatakot na ngiti. Napatigil sina Mateo at Clara. Parang nanigas ang kanilang mga katawan habang nakatitig sa mahiwagang babae na unti-unting umaahon mula sa malaking bitak sa lupa. Sa unang tingin ay kahawig nito si Eliana. Pareho ang mahabang buhok, pareho ang maputing kasuotan. Pareho ang maringal na tindig, ngunit doon nagtatapos ang pagkakatulad sapagkat ang mga mata ng babaeng nasa kanilang harapan ay walang liwanag, puro kadiliman lamang at ang kanyang nangiti ay hindi naglalaman ng kabutihan. Ito ay nangiting puno ng panlilinlang, ngiting puno ng panganib. Dahan-dahang umatras si Clara. Mateo. Agad na humakbang si Mateo sa kanyang harapan. Hindi niya alam kung paano nila haharapin ang nilalang na yon. Ngunit determinado siyang protektahan ang kanyang asawa. Tahimik na tumawa ang babae, mahina lamang, ngunit sapat upang magdulot ng malamig na kilabot sa kanilang mga puso. Kayo pala ang mga pinili. Parang nagmumula sa malayong lugar ang kanyang tinig. Hindi ito normal na boses,
Para bang maraming tinig ang nagsasalita ng sabay-sabay. Nagkatinginan ng mag-asawa. Hindi sila sumagot. Ngunit hindi naman tila kailangan ng babae ang kanilang sagot. Lumapit ito ng isang hakbang. Kasabay noon ay mas lalong nagdilim ang paligid. Unti-unting nawawala ang liwanag ng mga halamang parang bituin sa lambak. Parang hinihigop ng babae ang lahat ng liwanag sa paligid. Ako si Nereza. Nanatiling tahimik sina Mateo at Clara, ngunit sa loob-loob nila ay alam nilang may kaugnayan ito sa anino. Hindi maaaring iba. Naramdaman yun ni Clara. Ramdam niya ang parehong malamig na presensyang naramdaman niya sa kuweba. Muling nagsalita si Nereza. Matagal ko na kayong hinihintay. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Parehong mga salitang sinabi ni na Eliana at Lior. Ngunit magkaiba ang pakiramdam. Ang mga salita ni Eliana ay puno ng pag-asa, samantalang ang kay Nereza ay puno ng panganib. Bakit? Tanong ni Clara. Bahagyang ngumiti ang babae. Dahil kayo ang susi. Susi para saan? Tanong ni Mateo. Hindi agad sumagot si Nereza. Sa halip ay tumingin siya sa malaking bantayog. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang hinaplos ang hangin. Agad na kumalat ang maitim na enerhiya sa paligid ng bato. Lalong dumilim ang mga marka sa ibabaw nito. Parang buhay na lumalawak. Para sa kalayaan. Nanlamig ang mag-asawa. Muling tumawa si Nereza. Napakatagal nang nakakulong ang aming Panginoon. Hindi na nila kailangang itanong kung sino ang tinutukoy niya. Alam nila agad. Ang anino. Kayo ang magpapalaya sa kanya. Hindi! Agad na sagot ni Clara. Muling nangumiti si Nereza. Ngunit sa pagkakataong ito ay tila naaaliw siya. Talaga ba? Biglang nagbago ang paligid. Parang hinigop ng kadiliman ng hangin. Naglaho ang lambak, naglaho ang bantayog, naglaho ang mga halaman, at sa isang iglap, napalitan ng lahat ng isang pamilyar na tanawin. Nanlaki ang mga mata ni na Mateo at Clara. Ang kanilang dating tahanan, ang kanilang munting bahay, ang kanilang taniman, ang kanilang mga alagang hayop, lahat ay naroon. Parang hindi kailanman dumating ang bagyo. Parang hindi sila naging palaboy. Napahakbang si Clara, hindi siya makapaniwala. Mateo, maging si Mateo ay natulala. Napakatotoo ng lahat. Masyadong totoo. Nakita nila ang kanilang mga sarili. Mas bata, mas masaya, mas payapa. Biglang nagsalita si Nereza mula sa likuran nila. Ayaw ba ninyong maibalik ang lahat? Tahimik ang mag-asawa. Dusa lamang ang ibinigay sa inyo ng mundo. Pinaghirapan ninyo ang lahat. Ngunit nawala rin. Unti-unting bumigat ang kanilang mga puso. Dahil totoo ang sinasabi nito. Muli nilang naalala ang lahat ng sakit. Ang gutom, ang pagod, ang pagkawala ng tahanan, ang mga gabing wala silang makain, ang mga araw na wala silang pag-asa. Lumapit si Nereza. Hindi ba kayo napapagod? Parang bumubulong ang kanyang tinig sa kanilang isipan. Hindi ba ninyo nais na muling maging masaya? Biglang nakita ni Clara ang kanyang yumaong ina sa harapan niya. Napaluha siya. Hindi niya ito nakita sa loob ng maraming taon. Mama, ngumiti ang matanda at iniabot ang kamay. Kasabay noon ay nakita naman ni Mateo ang kanyang ama. Ang ama niyang matagal nang namatay. Nakatayo ito sa gitna ng taniman. Ngumingiti, parang naghihintay. Nanikip ang dibdib ni Mateo. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang yakapin ang ama. Gusto niyang marinig muli ang boses nito. Ngunit biglang may kumislap sa kanyang dibdib. Ang liwanag na iniwan ni Eliana. Mainit, payapa, at puno ng katotohanan. Unti-unting luminaw ang kanyang isip. Naalala niya ang mga salita ni Eliana. Naalala niya ang dahilan kung bakit sila narito. At higit sa lahat, naalala niya kung paano sila nagtiwala ni Clara sa isa't isa
sa pinakamadilim na bahagi ng kanilang buhay. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ng asawa. Clara! Napakurap si Clara. Unti-unting nawala ang larawan ng kanyang ina. Parang usok na tinangay ng hangin. Mateo, huwag kang makinig. Biglang kumislap din ang liwanag sa dibdib ni Clara. At sa isang iglap ay naglaho ang buong ilusyon. Nawala ang bahay, nawala ang taniman, nawala ang mga yumaong mahal nila sa buhay. Muli nilang nakita ang tunay na anyo ng lambak. At sa harapan nila ay nakatayo si Nereza. Ngunit ngayon ay wala na ang kanyang nangiti. Napalitan ito ng malamig na galit. Kayo pala ay mas matatag kaysa sa inaasahan ko. Tahimik na huminga si Mateo. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas na yon. Ngunit alam niyang hindi nila maaaring sundan ang mga kasinungalingan ng kadiliman. Muling nagliwanag ang kristal ng gabay sa kamay ni Clara. Mas maliwanag kaysa dati. Parang tumutugon ito sa kanilang katatagan. Kasabay noon ay nagningning din ang unang bantayog. Unti-unting lumiwanag ang mga sinaunang ukit sa ibabaw nito. Nanlaki ang mga mata ni Nereza. Hindi! Biglang umihip ang malakas na hangin sa buong lambak. Nagliwanag ang libu-libong halamang parang bituin. Parang muling nagising ang lugar. At mula sa loob ng bantayog ay may lumabas na sinag ng liwanag na tumama diretso sa kalangitan. Umalingaw-ngaw ang isang malakas na tunog, parang kampanang narinig sa buong kagubatan. Napaatras si Nereza, tila nasasaktan siya sa liwanag. Anong nangyayari? Sigaw ni Clara. Biglang lumitaw sa ibabaw ng bantayog ang isang sinaunang simbolo. Ang parehong simbolong nakita nila sa higanting puno malapit sa kubo. Buwan, bituin, at bilog na liwanag. Kasabay nito ay narinig nila ang pamilyar na tinig ni Eliana. Hindi nila siya nakikita. Ngunit malinaw ang kanyang boses. Naipasa ninyo ang unang pagsubok. Napatingin ang mag-asawa sa paligid. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kapangyarihan. Ito ay nasusukat sa kakayahang piliin ang tama kahit may mas madaling daan. Unti-unting nabalot ng liwanag ang bantayog. At sa unang pagkakataon, nagsimulang umatras ang mga itim na marka sa ibabaw nito. Parang nililinis ng liwanag ang kadiliman. Ngunit habang nangyayari iyon, napansin ni Mateo ang isang bagay. Hindi lubusang nawawala ang kadiliman. Bahagi lamang nito ang umaalis. Parang may mas malalim pang sugat ang bantayog. Parang may mas malaking panganib na naghihintay. At habang pinagmamasdan nila ang pagliwanag ng unang bantayog, tumingin si Nereza sa kanila. Muli siyang ngumiti, ngunit sa pagkakataong ito ay mas nakakatakot, mas malamig, mas puno ng lihim. Sige, dahan-dahan siyang nagsimulang maglaho. Nanalo kayo ngayon. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Unti-unting nagdilim ang kanyang anyo. At bago siya tuluyang mawala, iniwan niya ang isang babala. Kapag narating ninyo ang lawa ng salamin, malalaman ninyo ang katotohanang matagal nang itinatago sa inyo. Pagkatapos ay tuluyan siyang naglaho at naiwan sina Mateo at Clara sa gitna ng nagliliwanag na lambak ng mga bituin. Ngunit sa kabila ng kanilang unang tagumpay, alam nilang mas marami pang lihim ang naghihintay sa kanilang landas. At ang susunod na lihim ay maaaring magbago sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Matagal na nakatayo sina Mateo at Clara sa gitna ng lambak ng mga bituin matapos maglaho si Nereza. Unti-unting bumalik ang liwanag sa paligid. Muling kumislap ang libu-libong halamang parang mga bituin sa damuhan. Muling naging payapa ang hangin, ngunit hindi nawala ang bigat sa kanilang mga puso. Patuloy na umuukil-kil sa kanilang isipan ang huling sinabi ni Nereza. Kapag narating ninyo ang lawa ng salamin, malalaman ninyo ang katotohanang matagal nang itinatago sa inyo.
Hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit malinaw na hindi iyon simpleng pananakot. Parang may lihim ngang hindi pa nila nalalaman. Maya-maya ay nagsimula magliwanag ang kristal ng gabay. Mas banayad na ngayon ang kinang nito. Parang inaanyayahan silang magpatuloy. Napatingin si Clara kay Mateo. Handa ka na ba? Huminga ng malalim si Mateo. Hindi. Bahagyang napangiti si Clara. Ako rin. Nagkatinginan sila. Pagkatapos ay sabay na tumawa ng mahina. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, nananatili pa rin silang magkasama. At iyon ang nagbibigay sa kanila ng lakas. Kinabukasan ay muli silang naglakbay. Sa pagkakataong ito ay patungo sa Hilaga. Ayon kay Lior, naroon ang lawa ng salamin. 3 araw silang naglakad sa gitna ng kagubatan. Sa bawat araw ay mas kakaiba ang kanilang mga nakikita. May mga punong may gintong dahon, may mga bulaklak na nagsasara kapag may lumalapit. May mga nilalang na tila yari sa liwanag na mabilis na nawawala sa pagitan ng mga sanga. Ngunit napansin din nila ang ibang bagay. Habang lumalalim sila sa kagubatan, mas marami silang nakikitang palatandaan ng kadiliman. May mga bahagi ng lupa na tila natutuyo. May mga puno na nababalot ng maitim na marka. At kung minsan ay may maririnig silang mga bulong na nagmumula sa hangin. Mga bulong na puno ng galit at lungkot. Hindi nila pinapansin ang mga iyon. Ngunit alam nilang unti-unting lumalawak ang impluwensya ng anino. Pagsapit ng ika-4 na araw, narating nila ang isang mataas na bangin. At mula roon ay nakita nila ang kanilang susunod na destinasyon. Napahinto sila. Sa gitna ng kagubatan ay naroon ang isang napakalawak na lawa. Napakalinaw ng tubig nito, parang salamin. Nagre-reflekta ito ng kalangitan ng napakaperpekto na tila may isa pang mundo sa ilalim nito. Ang lawa ng salamin, bulong ni Clara. Tumango si Mateo, ngunit habang pinagmamasdan nila ito, may kakaiba silang napansin. Sa gitna ng lawa ay may isang maliit na pulo. At sa gitna ng pulong iyon ay may nakatayong isang matayog na haligi ng kristal. Kumikislap ito sa ilalim ng araw. Alam agad nila, iyon ang ikalawang bantayog. Mabilis silang bumaba mula sa bangin. Habang papalapit sila sa lawa, lalo nilang nararamdaman ang kakaibang kapayapaan ng lugar. Walang hangin, walang alon, napakatahimik, parang tumigil ang oras. Pagdating nila sa pampang ay inilabas ni Clara ang kristal ng gabay. Agad itong nagliwanag, pagkatapos ay tumuro sa gitna ng lawa. Ngunit may problema, walang bangka, walang tulay. At napakalalim ng tubig. Habang iniisip nila kung paano makakatawid, biglang may lumitaw na mga alon sa ibabaw ng lawa. Dahan-dahan, maingat, parang may lumalakad sa ilalim ng tubig. Nagkatinginan sila at ilang saglit pa ay may isang matandang babae na lumitaw mula sa gitna ng lawa. Hindi siya nabasa, parang ang tubig mismo ang nagdala sa kanya. Napaatras si Clara. Bigla niyang naalala ang matandang babaeng nakita niya noong unang gabi sa kubo. Bagamat hindi siya sigurado, pakiramdam niya ay iisang tao lamang sila. Huminto ang matanda sa kanilang harapan. May mabait itong mukha. Ngunit napakalalim ng kanyang mga mata. Parang marami na siyang nakitang siglo na lumipas. Matagal ko kayong hinintay. Muli na namang narinig ng mag-asawa ang pamilyar na mga salita. Ngunit tulad ni Eliana at Lior, walang panganib sa tinig ng matanda. Tanging kabutihan lamang. Kayo po ba ang may-ari ng kubo? Tanong ni Clara. Ngumiti ang matanda. Sa isang panahon. Nanlaki ang mga mata ni Mateo at Clara. Ipinagpatuloy ng matanda ang kanyang pagsasalita. Ngunit hindi yon ang mahalaga ngayon. Napatingin siya sa ikalawang bantayog. Narito kayo upang harapin ang katotohanan. Biglang bumigat ang hangin.
Naalala nila ang babala ni Reza. Tungkol saan po? Tanong ni Mateo. Tahimik ang matanda sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay. Agad na kumislap ang tubig ng lawa at sa ibabaw nito ay lumitaw ang mga larawan. Parang isang buhay na salamin. Nanlaki ang mga mata ni Mateo at Clara sapagkat ang kanilang sariling mga mukha ang kanilang nakita. Ngunit hindi ang kasalukuyang sila. Mas bata pa kaysa sa kanilang naaalala. Parang mga bata. Nagsimulang sumakit ang ulo ni Clara. Napahawak siya sa kanyang sentido. May mga alaala, malalabong alaala, mga bagay na hindi niya maalala noon. Mga bagay na tila nakalimutan ng kanyang isip. Mateo. Napahawak din si Mateo sa kanyang ulo. Unti-unting bumabalik ang mga alaala. Isang gabi. Malakas na ulan. Maliwanag na liwanag sa kagubatan. Isang babae, nakasuot ng puti, si Eliana. Nanlaki ang kanilang mga mata. Hindi sila makapaniwala. Nakilala nila siya. Hindi ngayon, kundi noon pa. Noong sila ay mga bata pa, unti-unting lumitaw ang buong alaala. Maraming taon na ang nakalipas, naligaw sila sa kagubatan. Magkahiwalay pa sila noon, hindi pa sila magkakilala. Pareho silang mga batang nawawala sa gitna ng unos at pareho silang iniligtas ng isang mahiwagang babae, isang babaeng nakasuot ng puti, si Eliana. Napaluha si Clara, naalala na niya. Naalala niya ang mabait na ngiti, ang mainit na yakap, ang mga salitang binitiwan nito bago sila ihatid pabalik sa kanilang mga pamilya. Ngunit may isa pang alaala, isang bagay na mas mahalaga. Bago sila umalis noon, inilagay ni Eliana ang kanyang kamay sa kanilang noo at sinabi ang mga salitang, "Kapag dumating ang tamang panahon, tatawagin kayo ng kagubatan." Napasinghap si Mateo. Ito pala ang dahilan. Hindi aksidente ang lahat. Hindi aksidente ang kanilang pagkikita. Hindi aksidente ang kanilang pagdating sa kubo. Matagal na silang pinili. Matagal nang inihanda ang kanilang kapalaran. Tahimik na tumingin ang matandang babae sa kanila. Ngayon ay alam na ninyo. Napaluha si Clara. Hindi ko maalala. Dahil itinago ang alaala upang mabuhay kayo bilang ordinaryong tao. Naging mabigat ang katahimikan. Unti-unting naunawaan ng mag-asawa ang lahat. Ang kanilang pagkawala ng tahanan, ang paglalakbay, ang kubo, ang kagubatan. Parang magkakaugnay ang lahat. Ngunit bago pa sila makapagsalita, biglang nagbago ang lawa. Nawala ang malinaw na tubig. Unti-unti itong naging maitim, parang tinta. Napatingin ang matandang babae sa gitna ng lawa. May pag-aalala sa kanyang mukha. "Huli na." "Ano po?" tanong ni Mateo. Biglang lumakas ang hangin. Sa gitna ng lawa ay nagsimulang umikot ang maitim na tubig, parang isang napakalaking ipo-ipo. Kasabay nito ay lumitaw ang pamilyar na malamig na presensya. Naramdaman agad nila ito. Ang anino. Ngunit hindi iyon ang pinaka nakakatakot. Mula sa gitna ng maitim na tubig ay may isang anyong unti-unting umaahon. Napakataas, napakalaki, at nababalot ng kadiliman. Dalawang nagliliyab na pulang mata ang bumukas. Kasabay nito ay umalingaw-ngaw ang isang malalim na tinig sa buong lawa. Sa wakas, naalala na rin ninyo. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mateo at Clara na ang tunay na digmaan ay magsisimula na. Umalingaw-ngaw sa buong lawa ng salamin ang malalim at nakakatakot na tinig. Sa wakas, naalala na rin ninyo. Kasabay ng mga salitang iyon ay lalong umitim ang tubig. Ang dating malinaw at mapayapang lawa ay tila naging isang buhay na bangungot. Ang mga ulap sa kalangitan ay nagsimulang magtipon. Unti-unting nawala ang liwanag ng araw. At sa gitna ng umiikot na kadiliman ay patuloy na umaangat ang napakalaking anyo. Dalawang pulang mata
ang nagliliyab sa gitna ng maitim na usok. Hindi pa lubusang nakakalaya ang nilalang, ngunit sapat na ang bahaging nakalabas upang maramdaman ni na Mateo at Clara ang nakagigimbal nitong kapangyarihan. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa kamay ng asawa. Samantala, ang matandang babae ay tahimik na nakatingin sa gitna ng lawa. Hindi siya natatakot, ngunit halatang nababahala. Tagapag-ingat, bulong niya. Biglang kumislap ang ikalawang bantayog sa gitna ng pulo, ngunit hindi ito sapat upang pahinain ang kadiliman. Parang may mas malalim na sugat ang lugar. Parang may matagal nang nawawalang bahagi ng kapangyarihan nito. Anong nangyayari? Tanong ni Clara. Tahimik na huminga ang matandang babae. Pagkatapos ay tumingin siya sa mag-asawa. Ang ikalawang bantayog ay hindi lamang tagapagbantay, kundi ano po? Tanong ni Mateo. Tagapag-ingat din ito ng mga alaala. Napakunot ang noo ng mag-asawa. Hindi nila agad na unawaan, ngunit ipinagpatuloy ng matanda ang kanyang paliwanag. Ang alaala ay may kapangyarihan. Ang katotohanan ay may kapangyarihan. At kapag ang katotohanan ay nakalimutan, humihina ang liwanag. Unti-unting nagkaroon ng saysay ang lahat. Kaya pala tinawag sila ng lawa. Kaya pala kinailangan nilang maalala ang kanilang nakaraan. May kaugnayan ito sa bantayog. Ngunit bago pa nila mapag-isipan ng mabuti ang lahat, muling nagsalita ang tinig ng anino. Napakatagal ninyo akong nilabanan, ngunit wala ring saysay. Kasabay noon ay biglang sumabog ang bahagi ng tubig. Mula rito ay lumabas ang 12-dosenang nilalang na gawa sa kadiliman. Mas malalaki ang mga ito kaysa sa mga aninong nakita nila sa kuweba. Mas mabangis, mas nakakatakot. Ang ilan ay may mahahabang kuko. Ang iba ay may mga matang kulay pula. At lahat sila ay nakatingin kina Mateo at Clara. Parang mga gutom na hayop. Agad na tumayo sa harapan nila ang matandang babae. Itinaas niya ang kanyang tungkod. Isang napakaliwanag na sinag ang sumiklab. Nagmistulang araw ang paligid. Napaatras ang mga nilalang, ngunit hindi sila nawasak. Patuloy silang lumalapit. Makinig kayong mabuti. Sigaw ng matanda. Napatingin ang mag-asawa sa kanya. Hindi sapat ang tapang upang iligtas ang bantayog. Lalong hindi sapat ang lakas. Ano ang dapat naming gawin? Sigaw ni Clara. Biglang tumingin ang matanda sa ikalawang bantayog. Hanapin ninyo ang nawawalang alaala. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Nawawalang alaala? Tumango ang matanda. May isang alaalang itinago rito, maraming taon na ang nakalipas. At iyon ang susi upang magising ang tunay na kapangyarihan ng bantayog. Kasabay noon ay kumislap ang kristal ng gabay sa kamay ni Clara. Mas maliwanag kaysa dati. Pagkatapos ay lumutang ito sa hangin. Unti-unti itong lumipad patungo sa gitna ng lawa. Direkta sa pulo. Sa bantayog. Wala tayong oras. Sigaw ng matanda. Magmadali kayo. Nagkatinginan sina Mateo at Clara. Pagkatapos ay tumakbo sila. Sa kanilang pagtataka, habang sinusundan nila ang kristal ay kusang lumitaw ang mga hakbang na yari sa liwanag sa ibabaw ng tubig. Parang isang tulay. Mabilis silang tumawid. Habang nasa likuran nila, patuloy na nilalabanan ng matandang babae ang mga nilalang ng kadiliman. Lumilipad ang mga sinag ng liwanag. Umaalingaw-ngaw ang mga pagsabog ng enerhiya. Ngunit alam nilang hindi yun magtatagal. Pagdating nila sa pulo, ay agad silang lumapit sa bantayog. Mas kahanga-hanga ito kapag malapitan. Gawa ito sa malinaw na kristal at sa loob nito ay tila may umiikot na mga bituin. Ngunit napansin nilang may malaking bitak sa gitna. At mula roon ay dumadaloy ang maitim na usok. Biglang nagsimulang umikot ang kristal ng gabay sa harapan ng bantayog. Kasabay noon ay may isang pintuang yari sa liwanag na lumitaw.
Nanlaki ang mga mata ni na Mateo at Clara. Isang daanan, bulong ni Clara. Bago pa sila makapagpasya, muling narinig nila ang tinig ni Eliana. Mahina, ngunit malinaw. Pumasok kayo. Nasa loob ang katotohanan. Nagkatinginan ng mag-asawa at sabay silang tumango. Wala na silang ibang pagpipilian. Hinawakan nila ang kamay ng isa't isa at sabay na pumasok sa pintuan ng liwanag. Sa isang iglap ay nagbago ang lahat. Nawala ang lawa, nawala ang pulo, nawala ang bantayog, at nang muling luminaw ang kanilang paningin, natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang kakaibang lugar. Napakalawak na parang walang katapusan. Punong-puno ng mga lumulutang na larawan, mga alaala. Libo-libong alaala, mga alaala ng kagubatan, mga alaala ng mga tao, mga alaala ng mga nilalang, mga alaala ng mga panahong matagal nang lumipas. Parang isang napakalaking aklatan ng kasaysayan. Habang naglalakad sila sa pagitan ng mga lumulutang na alaala, may napansin si Clara. Sa malaw, may isang alaalang mas maliwanag kaysa sa lahat, parang bituin sa gitna ng gabi. At habang nakatingin siya rito, ay naramdaman niyang tumitibok ang kanyang puso. Mateo, napalingon ng asawa. Itinuro niya ang liwanag. Tahimik silang lumapit. At nang marating nila ito, unti-unting nabuo ang isang larawan. Isang gabi, maraming taon na ang nakalipas. Naroon si Eliana, ngunit hindi siya nag-iisa. May kasama siyang isang lalaki, matangkad, nakasuot ng sinaunang kasuotan. At sa kanyang leeg ay nakasabit ang parehong simbolong nakita nila sa mga bantayog. Ngunit ang higit na nakagulat ay ang mukha nito. Nanlaki ang mga mata ni na Mateo at Clara, sapagkat ang lalaki ay kahawig na kahawig ni Mateo. Parang siya mismo, ngunit mula sa ibang panahon. Kasabay nito ay lumitaw ang isa pang babae sa tabi ni Eliana. At nang makita siya ni Clara, halos tumigil ang kanyang paghinga dahil ang babae ay kamukhang kamukha niya. Parang salamin, parang siya rin. Napalunok ang mag-asawa, hindi sila makapaniwala. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang mga taong ito at bakit sila kahawig nila? Unti-unting lumingon si Eliana sa loob ng alaala at sa imposibleng paraan, tila nakita niya sina Mateo at Clara. Pagkatapos ay nagsalita siya. Kung nakikita ninyo ito, nangangahulugang dumating na ang oras upang malaman ninyo kung sino talaga kayo. At sa sandaling iyon, naramdaman ng mag-asawa na ang lihim na matagal nang nakatago ay malapit ng mabunyag, isang lihim na magpapabago sa lahat ng kanilang nalalaman tungkol sa kanilang mga sarili. Nakatayo sina Mateo at Clara sa loob ng mahiwagang daigdig ng mga alaala. Sa kanilang paligid ay lumulutang ang hindi mabilang na mga larawan ng nakaraan. Ngunit wala ni isa man sa mga yon ang kayang agawin ang kanilang pansin mula sa nakikita nila ngayon. Ang lalaki sa alaala, ang babae sa alaala. 2 taong halos kapareho nila ng mukha. Parang mga aninong naglakbay mula sa ibang panahon. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Clara. Habang si Mateo naman ay hindi maalis ang tingin sa lalaking nakatayo sa tabi ni Eliana. Parang may kung anong pamilyar dito. Parang matagal na niya itong kilala. Parang bahagi ito ng kanyang kaluluwa. At pagkatapos ay nagsalita si Eliana mula sa loob ng alaala. Kung nakikita ninyo ito, nangangahulugang nakarating na kayo sa landas na matagal naming inihanda. Unti-unting lumiwanag ang paligid. Mas naging malinaw ang tanawin. Nakita nila ang isang sinaunang kagubatan, mas malawak, mas buhay, mas mahiwaga kaysa sa kasalukuyan. Nakita nila ang mga nilalang ng liwanag, ang mga tagapagbantay, ang mga diwata, at ang mga sinaunang nilalang na minsang namuhay ng payapa sa lupaing yun.
Pagkatapos ay itinuro ni Eliana ang lalaking nasa kanyang tabi. Ito si Ardan. Napatingin si Mateo, ang unang tagapangalaga ng 3 bantayog. Pagkatapos ay itinuro naman niya ang babaeng kasama nila. At ito si Lyra. Napatingin si Clara, ang unang tagapag-ingat ng liwanag. Tahimik na nakinig ang mag-asawa. May kakaibang pakiramdam na unti-unting nabubuo sa kanilang mga puso. Parang may alaalang pilit na bumabangon mula sa kailaliman ng kanilang isip. Nagpatuloy si Eliana. Maraming siglo na ang nakalipas nang unang lumitaw ang anino. Sina Ardan at Lyra ang nanguna sa paglaban dito. Biglang nagbago ang tanawin. Nakita nila ang napakalawak na digmaan, langit na nababalot ng kadiliman, lupang wasak, mga punong nagliliyab, at sa gitna ng lahat ay ang napakalaking anyo ng anino. Mas kakilakilabot ito kaysa sa anumang nakita nila noon. Ngunit sa harapan nito ay nakatayo sina Ardan at Lyra, magkahawak kamay, matatag, matapang, at handang isakripisyo ang lahat. Naramdaman ni Mateo ang paninikip ng kanyang dibdib. Habang si Clara naman ay hindi na malayang tumutulo na ang kanyang mga luha. Hindi nila alam kung bakit. Ngunit bawat nakikita nila ay parang bahagi ng kanilang sariling alaala. Parang minsan na nila itong naranasan. Parang minsan na silang naroon. At pagkatapos ay dumating ang sandaling nagpabago sa lahat. Nakita nila kung paano isinara ni na Ardan, Lyra at Eliana ang anino sa kailaliman ng mundo. Ngunit may kapalit. Napakalaking kapalit. Upang manatiling buhay ang selyo, kinailangan nilang ibuhos ang kanilang sariling lakas, ang kanilang sariling mga kaluluwa, at bago tuluyang nawala ang kanilang pisikal na anyo. Nagsalita si Ardan. Kung sakaling muling magising ang kadiliman. Sumunod si Lyra. Muli kaming babalik. Unti-unting nabalot ng liwanag ang kanilang mga katawan at pagkatapos ay nahati ang kanilang mga kaluluwa sa maliliit na sinag. Naglakbay ang mga ito sa paglipas ng panahon. Sa pagdaan ng mga siglo, sa pagdaan ng maraming salinlahi hanggang sa tuluyang naglaho ang tanawin at bumalik ang lahat sa katahimikan. Nanlaki ang mga mata ni na Mateo at Clara. Unti-unti nilang nauunawaan, unti-unti nilang nabubuo ang katotohanan. Muling nagsalita si Eliana, ngunit ngayon ay tila direkta na siyang nakatingin sa kanila. Kayo ang kanilang pagbabalik. Napatigil ang oras para sa mag-asawa. Hindi sila makapagsalita, hindi sila makagalaw. Parang huminto ang buong mundo. Hindi kayo eksaktong sina Ardan at Lyra. Ngunit dala ninyo ang kanilang liwanag. Dala ninyo ang kanilang pangako. Unti-unting bumalik sa isip ni na Mateo at Clara ang maraming pira-pirasong alaala. Mga panaginip na hindi nila maintindihan noon. Mga pakiramdam na hindi nila maipaliwanag. Mga lugar na tila pamilyar kahit hindi pa nila napupuntahan. Ngayon ay nagkaroon ng kahulugan ng lahat. Tahimik na tumulo ang luha ni Clara. Hindi ko maintindihan. Napahawak siya sa dibdib. Ako pa rin ba ito? Lumapit si Eliana. Ngumiti siya ng may kabaitan. Oo. Ikaw si Clara. At siya si Mateo. Ngunit may liwanag kayong minana mula sa nakaraan. Naramdaman ni Clara ang kakaibang ginhawa. Hindi sila nawalan ng sarili. Hindi sila ibang tao. Sila pa rin. Ngunit may responsibilidad silang minana. May pangakong kailangang tuparin. Biglang nagsimulang manginig ang buong mundo ng mga alaala. Naglaho ang ilang larawan. Nagkaroon ng mga bitak sa paligid. Naging seryoso ang mukha ni Eliana. Wala na tayong maraming oras. Kasabay noon ay narinig nilang muli ang malalim na tinig ng anino. Mas malakas. Mas malapit. Natagpuan ko na kayo. Nagdilim ang bahagi ng kalangitan ng alaala. May mga bitak na lumitaw sa himpapawid. At mula roon ay sumingaw ang maitim na usok. Nagsimulang mabasag ang lugar.
Parang pinapasok ng kadiliman ang mismong mundo ng mga alaala. Anong nangyayari? Sigaw ni Mateo. Muling nagsalita si Eliana. Ngunit ngayon ay may bigat ang kanyang tinig. Hindi lamang ang bantayog ang hinahanap ng anino. Kayo rin. Nanlamig ang mag-asawa. Bakita kami. Tanong ni Clara. Unti-unting napuno ng lungkot ang mukha ni Eliana. At pagkatapos ay sinabi niya ang katotohanang matagal nang itinatago. Dahil kayo lamang ang may kakayahang tuluyang tapusin siya. Bumigat ang katahimikan, ngunit hindi pa yun ang pinakamasakit. Huminga ng malalim si Eliana at sinabi ang huling lihim, ngunit upang magawa iyon, isa sa inyo ang kailangang magsakripisyo ng buhay. Parang tumigil ang mundo, nawala ang lahat ng tunog, nawala ang lahat ng liwanag. Tanging ang mga salitang iyon ang nanatiling umaalingaw-ngaw sa kanilang mga puso. Napatingin si Mateo kay Clara. Napatingin si Clara kay Mateo. Pareho silang namutla. Pareho silang natakot. Sapagkat sa lahat ng kanilang pinagdaanan, may isang bagay na hindi nila kailanman naisip. Hindi gutom, hindi kahirapan, hindi panganib, kundi ang posibilidad na mawala ang isa't isa. At habang lumalawak ang mga bitak sa mundo ng mga alaala, muling umalingaw-ngaw ang tinig ng anino. Mas malakas, mas mabangis, mas malapit kaysa kailanman. Hindi ninyo mapipigilan ang inyong kapalaran. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang kanilang paglalakbay, naramdaman ni Mateo at Clara ang pinakamabigat na pagsubok na kailanman nilang haharapin. Ang pagpili sa pagitan ng pag-ibig at ng kapalaran, wakas.